Kasama po natin ngayong umaga si Dr. Antonio Danz, ang spokesperson ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. Magandang umaga po, Doctor. Welcome to the show. Good morning. Good morning and good morning po sa lahat ng nakikinig. Oo, good morning po sa inyo rin, sir, at sa lahat ng nakaabang na dito nga po sa inyong tugon. Over the weekend, naglabas po kayo ng pahayag, ano, kasama po itong iba pa nating mga health professionals tungkol po sa inyong stand dito sa pinalobong budget ng MAIFI. Para lang din po mas malinaw at paulit-ulit din maalala ng mga kababayan natin. Bakit nga po ba hindi sang-ayon ang inyo pong grupo, katuwang ang napakaraming health professionals dito po sa pinalaking budget ng MAIFIP? So, maraming salamat at binigyan niyo kaming pagkakataong magpaliwanag. Kasi alam niyo, Tedcha, laging lumalabas sa social media yung problema nung pork barrel at saka yung guarantee letter, no? Nararapat naman kasi yun talaga yung nakakainis. Pero napakaraming problema ng MyFit. Hindi lang yung pork barrel, no? Pwede ko bang isa-isahin? Hindi ko alam kung Of ilang course, minuto sir. tayo. Pwedeng-pwede. We have all that time. Oh, Importante po itong issue na ito. Mhm. meron hong 6 na dahilan na ayaw naming health worker societies ng MAIP. Yung una nga, yung tinatawag na political influence, yung EPAL, no? Nakakagalit naman talaga yun kasi ah, kailangan mo ng guarantee letter kadalasan, no? Tapos nagagalit nga si Senate President Soto na hindi ho ito pork barrel, hindi na kailangan ng MAIP. Pero wag nating kalimutan na meron pa rin niyang impluwensya. Kasi discretionary fund yan, may isang taong magde-decide yan. Kung hindi yung director, baka yung social worker or yung caregiver, may influence, susceptible siya to influence ng ating mga politiko. Alam nyo, sa kasalukuyan, hindi naman talaga siya required eh. So kung sasabihin mong hindi na siya required, hindi naman talaga siya required. Wala naman sa batas yan, wala naman sa GAA na required siya. Talagang sinisingitan lang yan ng ating mga legislators. So, ewan ko kung kaya talaga nilang ipagbawal yan. Bawal bang sumulat ang isang congressman na, oy, dear director, tulungan nyo naman ang pasyenteng ito. So, hindi mo naman mapagbawal yun, di ba? So, sa tingin namin, hindi kayang matanggal yung political influence. Yun yung palaging pinag-uusapan. Ang tawag nga ng marami, EPAL funds yan kasi pampagwapo. Pero hindi lang yan. Isa lang yan sa napakaraming malaking problema. Punta tayo doon sa number 2, no? Mhm, mhm. Number 2, pag nag-apply ka sa MyFib, sasabihin mo napakahirap mo, kulang na ang pera mo, may sakit ka, no? So humihingi ka ng pera. Sa makatwid, napipilitan ang mga tao na mamulubi, maghumingi ng pera, magmakaawa, no? Sa ating mga legislator o mga officials or even sa director. Pagmamakaawa pa rin yun at hindi karapat-dapat yan dahil ang kalusugan, karapatan yan eh. Ang ibig sabihin, hindi yan utang na loob o hindi yan dahil mabait tayong tao kaya binibigay natin sa taong bayan dahil karapatan nila. So, pangalawa yon, kahit sino pa man, kahit hindi siya sa mga legislator. Pangatlo, hinahati-hati na natin yung assistance program. Putol-putol na siya. May PhilHealth, may MyFIP, may AICS, may PCSO, may PAGCOR. Bawat isa niyan, hiwalay ang pila, hiwalay ang requirements, hiwalay ang opisina. So, pinahirap lang natin, no? Imbis na merong central na pag-admit mo, karapatan mo na, like PhilHealth, di ka na gagawa ng sulat na nagmamakaawa. Ang dami-dami mong susulatan. Tuloy, meron ng ibang tao. 3 ang kanilang ayudang nakakuha sa iba-ibang agency. Pang-apat, duplikasyon lang naman yung MyFit. Meron ng PhilHealth eh. At sigurado, klaro,
yung pondo ng MyFit nanggaling yan sa PhilHealth, no? So, yung 51 billion para makatulong daw ng 1 million patients. Mm-mm. Kinuha mo yan doon sa insurance ng 24 million Filipinos. Mhm. Di ba na, hindi naman dapat yon kasi itong 24 million Filipinos na to, hindi nila kayang magbayad ng insurance. So wala sila nung basic healthcare. So dapat ibigay yan sa kanila. Panglima, ang MyFIP walang mga patakaran at regulasyon, walang accountability. Unlike PhilHealth, alam natin sino ang dapat bigyan, may mga patakaran. Magkano dapat para sa sakit na ito, no? Ano ang covered na services, hindi lahat pwedeng bayaran. Kung magic yung gamot, hindi pwedeng bayaran yon ng PhilHealth. So, ano siya, regulated, transparent. Itong MyFIP, hindi, walang accountability, walang rules. Hindi mo nga mahanap sino bang mga nabigyan at magkano ba ang nakuha nila at bakit, sino ang nag-decide. No, alam ba nung nagbigay ng MyFIP na binigyan din ito sa PCSO at nabigyan din sa AICS? Hindi eh. Nawala na yung kumbaga kotse, ang daming may hawak ng manibela. At huli, pero importante rin, pag pinaghati-hati mo yung tagabayad, magbabayad ang AICS, magbabayad ang MyFit, magbabayad ang PhilHealth, nawawala yung ating poder na tumawad, no? Sabihin natin na ako lang ang tagabayad nito, malaking poder 'yon. So pwede kang magtumawad, no? Sabi, masyadong mahal yung serbisyo mo, pupunta na lang ako rito sa kabilang butika. Nawawala yan kasi sasabihin ng mga butika, ayaw ng PhilHealth, dito na lang ako sa AICS o dito na lang ako sa MyFit dahil napakayaman din naman dito, may 51 billion, di na ako dyan sa PhilHealth. So nawala yun. So economically, tataas lahat ng presyo, hindi lang para sa mahihirap, kundi para sa lahat ng Pilipino. So napakarami hong problema yung anim na yun, no? At sana pakinggan bawat isa, hindi lang yung nababasa nila sa Facebook. Kasi lahat yan nakasaad po sa aming sulat sa ating mga congressmen and senators. Mm-mm. Mm. Napakahabang ipaliwanag, pasensya na kayo, Okay lang pero po. I felt Mhm. importanteng malaman ng tao na hindi lang EPAL ang problema sa MyFit, Oo, kundi marami pang napakarami iba. pang Oo, problema. oo. Maraming salamat po for explaining, Dr. Antonio Dans. Gusto ko po marinig yung opinion ninyo dito sa inilabas na pahayag ni DOH Secretary Ted Herbosa dahil karamihan nga po, hindi lang kayo, even the budget watchdogs are saying na imbes na ma-IFIP fund, idiretso na natin yan sa PhilHealth. Kasi nga sinasabi nyo rin kanina, duplication lang yan ng Yes. mismong mandato ng PhilHealth. So bakit hindi pa yan diretsyong ibigay sa PhilHealth? Ang sinasabi po dito ni Secretary Herbosa, may delay daw po kasi sa pagbabayad ang PhilHealth, kaya ayaw din nilang ilagay ang pera doon. Ba't daw ibibigay ang pera doon? Ang daming ang nagrereklamo na mga ospital na hindi nababayaran ng PhilHealth. Ano pong tugon nyo doon? Aba, ang dami namang delay sa MyFIP. Maraming ang bill ang MyFIP, hindi binabayaran. No? Kung delay ang pag-usapan, hindi lang ho PhilHealth ang merong delay. Tapos kung yun kasi ang problema, may delay sa PhilHealth, sila rin naman ang nangangasiwa dyan eh. Di ayusin yung mga delay na yun, di ba? Sabi ng Supreme Court sa decision nila, pag ang isang ahensya kulang ang nabibigay na serbisyo, yung pagtanggal ng pondo, hindi yan solusyon, no? Kailangan hanapan nila ng solusyon yung pagkakulang o in this case yung pagkabagal ng serbisyo. Bagay, hindi lang bagal, kulang din eh. Kaya kulang dahil napunta doon sa sa MyFit. At kung mabagal, dilutasin sila naman ang PhilHealth is under the Department of Health. So, nasa kapangyarihan nilang lutasin ang problemang ito. Mhm, mhm. Meron din po siya sinasabi, sabi rin po ni Secretary Herbosa, dun sa mga nagsasabi na ang MAIFIP ay
pork barrel, hindi daw po ito pork barrel dahil hindi naman daw po ito binibigay sa pasyente, ito ay ibinabayad sa ospital. Ano po ang paliwanag nyo doon? Well, so kasi yung tunay na pork barrel, yung tinatawag naming hard pork barrel, sa infrastructure yan, no? Sa mga DPWH project. So dyan talagang kailangan ng lihim galing sa ating mga congressmen and senators para makinabang dyan, no? So kailangan ng endorsement sila. Sila yung nagbibigay ng otoridad na gamitin ang perang ito para sa mga DPWH project. Dito, ang tawag namin dito, soft pork. Hindi ho siya para sa mga infrastructure project, para siya sa mga social program katulad ng MyFit at saka ng AICS, PCSO at PAGCOR. So, pork barrel siya kasi naiimpluwensyahan siya ng ating mga mambabatas at saka mga executives. No? Maraming ang nagdagsaan nga yung mga text sa akin itong nakaraang araw. Ito sulat ng congressman doon sa hospital. Kailangan bigyan nyo itong mga pasyenteng ito ng ayuda for their health care. No? At saka alam nyo, syempre nagiging utang loob yan at nagpapasalamat ang ating mga kasamang Pilipino, mga kapwa Pilipino, no? Pero hindi nga dapat utang loob, hindi na dapat sila nagmakaawa. Dapat isang proseso. Pag na-admit sila, diretso na may benepisyo sila. Yan ay magagawa ng PhilHealth, no? Hindi yan magagawa ng MyFit kasi hiwalay na proseso pa siya. Dr. Antonio Dans, ang pinipili din po nitong ating mga mambabatas, meron kami nilagay na special provision dyan. Though di pa natin nakikita kung ano talaga yung exact provision na iyon. Kung lalagyan po ba nila, kung kasama po ba doon special provision, hindi na talaga pwede ang guarantee letters kung nakalagay doon na mapaparusahan ang mga mambabatas na mag-i-issue pa rin ng guarantee letter, a-agree na po ba kayo dito sa ipinipilit nila na ma-IFIP? So important yung kasi sa sinabi ni Senate President Soto, sabi niya hindi na kailangan. Pag hindi na kailangan, talagang di naman yan kailangan. Nakikikutsaba lang yung ang ating mga DOH hospitals na kailangan ito, humingi ka ng guarantee letter. Napipilitan sila, ano bang gagawin nila kung yung nagbibigay ng pondo sa kanila sa budget nila nagsabing magpa-admit ng isang pasyente, hindi naman nila mahindihan, diba? So, ano talaga yun? Nagiging pork barrel kapag ganon. Ano nga yung tanong mo, Cha? Oh, sir, kasi nga po hindi pa natin. Yes, doon sa special provision, wala po kasing nakalagay doon na mapaparusahan eh. Ang nakalagay doon sa special provision na inilabas nila nitong nakaraan, hindi naman kasama na yung mga politiko. Merong mga exact words doon. Though, hindi po nakalagay doon, sir, na kung ano ang parusa na po pwedeng ibigay doon sa mga magpipilit pa rin na magbigay ng guarantee letters. Opo. Iba kasi yung hindi na kailangan, iba yung bawal. Tama. Yun nga yung problema sa mga special provision. Wala pang nakakakita eh. No? So kung bawal at ikukulong ka, halimbawa, pagka hingi ka ng guarantee letter, pagka nag-require ka ng guarantee letter, okay yun, mababawasan yung EPAL funds. Kaya lang, may 5 pang problema na sinabi ko. No? Magmamakaawa pa rin sila sa ibang tao na. No? Tapos pinutol-putol mo na yung funds, iba-iba na ang pinaggagalingan. Hindi nag-uusap ang mga pondong to kung sinong nabigyan na at kung magkanong bibigay. Discretion ng isang tao magkano at sinong bibigyan. So yun yung napakahirap. Sige, iklaro ko lang ha, na mabuti. Kasi ang katwiran ho ng mga nag-aproba nito at nagsulong nito na huwag kayong mag-alala dahil merong special provision sa GAA, proposed GAA na ipinagbabawal sa sinumang politiko
na umepal dito, no? Yun po sinasabi nila na bilang pananggalang sa batikos na ito po ay pakikialaman ng mga politiko. Opo, sa inyo pong pananaw ho, kaninyo, yung provision na iyon ay wala ding saysay. Tama ho ba pagkakaintindi namin? Ah, nakita niyo na ba, Ted, yung provision mismo? Kasi ako Mm-mm. hindi pa eh. Meron na po Mhm. dito. Oo. Ano, ang Ito, pagkasabi, ito po bawal. mismo. Ito po Babasahin mismo. natin ang ano ho, Oo. ang sinasabi daw po na provision. Oo. Opo, bagamat hindi pa po printed yung pong final report po ng BICAM. Go ahead. Oo. Ang sinasabi po Oo. dito, no incumbent. Actually, hindi nga lang daw po ito for MyFIP. Even for AIX, Go meron ahead. din. No incumbent, public official, electoral candidate, politician, or any of their representatives shall be allowed to present in, participate in, influence, or otherwise take part in the conduct, facilitation, or distribution of any cash assistance, nor shall any political signage, branding paraphernalia, or activity be displayed or conducted within the distribution area. Okay. Portion lang po ito ng Opo. provision. Okay, go ahead sir. Doc. Yes. So yan, pag pinagbawal nila, siguro pagbawal talaga dapat may penalty clause, hindi ba? Mhm. Di nakakatulong yan. But as I said, may 5 pang malaking problemang hindi Okay. nila nalulutas. Opo. Tapos may gusto sana akong pakita, Ted, kung okay lang, and Go John, ahead, go ahead sir. Go ahead sir. na hindi lang kasi ito problema sa MyFIP, and ito ginawa ng ating mga researcher, no? Nakikita nyo na ba? Yes po. Go ahead. Oo, sir. Sige lang Ito po. yung mga soft work or mga social program na nangangailangan ng influence ng ating mambabatas. Ito, makita nyo mula sa NEP, yung program budget budget ng ating Pangulo. Ito sa Congress, pinataas nila lahat yan. Kasi ito mo, AIX, MyFIP, TUPAD, FALGO, GEP, tsaka Tulong Dunong. Lahat ng ating social program na pwede silang maging bida, pinataas sa Congress. Tapos, nagmakaawa ay ang proposal ng Senate sa GAP, pababain to. Pero mas mataas pa rin doon sa proposal ng Pangulo. Okay. Nang lumabas ang BICAM, lahat sila tumaas. Opo. Oh, Opo. tingnan mo yung AIX from 27 to 63. Yung MyFIP from 24 naging 51. Yung TUPAD naging 12, naging 37, no? Itong FALGO from 5 to 37. So, hindi lang to iisang kaso. Talagang Opo. there's a conspiracy na kung hindi tayo makapag-pork barrel this year sa DPWH at sa infrastructure projects, edi maghanap tayo ng ibang paraan na magkaroon tayo ng credit para sa mga budget na nilaan natin sa taong ito. Opo. So, it's a masabing conspiracy. Parang kung titingnan mo, conspiracy na rin. Kasi last year, pino-point out namin, bakit lumaki ng sobra yung DPWH budget? Tapos lumiit yung mga social project. Lumabas. Alam niyo, nung June pa lang last year, wala pang kaso sa Supreme Court, pinag-uusapan na namin yan. At lumabas nga, sumabog na ito nung SONA na bakit? Opo. Okay, sige. So, Makiya naman sir, kayo, di ba? if I may butt in, Dr. Dance. All right. So, thank you po sa pag-aaral na iyon at yan po yung magiging reference namin po sa diskusyon nito napaka-importanteng isyong ito. Ito na lang po. Meron pong panayam kay Finance Chairman Gatchalian ang media at sinasabi niya na dapat you have to look at the bigger picture sa MyFIP issue na ito sa BICAM. Kasi nga daw sinasabi niya na yung mga government hospital ay laging puno yan. Kaya ho, yung ibang mga pasyente, kinakailangan pumunta sa mga pribado at doon na daw po pag-iiralin yung MyFIP kasi doon, sabi niya, basically po, sinasabi niya, na dito sa mas malalaking bill, pwedeng pumasok po itong MyFIP, no? Kasi unlike sa PhilHealth, na ang lagi daw sinasabi, they can only pay up to 40% of the bill sa mga pribadong ospital. Sa MyFIP daw po, mukhang pwedeng lang pasan yung maaring bayaran po ng gobyerno. Anong yung take doon? So lahat naman tayo gusto yan, no? Kasi meron talagang gipit na gipit, no? Yung parang second phase ng tulong
kung magkulang ang current PhilHealth budget, merong second phase. Ang sinasabi lang natin, sino ang magbigay ng dapat or karapat-dapat na magbigay ng extra funds na yan, Mhm. no? Yung Kongreso ba? Hindi, ayaw natin yan. Yung DOH ba? Ayaw rin namin yan kasi hiwalay pa na proseso yan, yung anim na Mhm. sinabi kong dahilan kanina at hindi Mhm. monitored, Mhm. hindi controlled. Ang tingin namin karapat-dapat na maglaan ng perang yan ay PhilHealth. Kasi Okay. may patakaran at transparent. Nakikita natin ano yung mga dahilan na Opo. pwedeng magbigay ng ayuda, no? Magkano dapat? Sino dapat? Hindi ba pinakita ko ba sa inyo nung Opo. huling usapan natin na Mm. ang higit na nakakatanggap ng ayuda hindi yung mahihirap kundi yung mayayaman? Aha. Sa akin, kung gusto mo pwede ko rin pakita yon, isa namin pang datos. Sige po. Sandali, Opo. papakita ko sa inyo kasi ito nakakashock ito. Ah, Ito po yung inyong study na ang nakikinabang po sa MAIFIF ay hindi po naman talaga yung pong mga yes. karapat-dapat na Oh, tumanggap nito, no? Opo. oo. Go ahead, If sir. you divide Okay. Filipinos sa Aha. 5 bahagi, Mhm. pinakamahirap, isang dulo, pinakamayaman sa kabila. Mhm. O, tingnan mo yung dami. Ilan ang nakatanggap nitong discretionary funds na to tulad ng MyFit? Mm. Bakit marami pa rin sa mayaman, no? At Aha. pag tingnan mo, magkanong natanggap nila? Yung mayaman, 27,000 ang natatanggap. Pag Oo. mahirap ka, 10,000 lang, Aha. no? Opo. Wala talagang coordination. Mm. Mhm. Talagang ano yan, discretion o decision ng iilang tao na hindi nag-uusap-usap sa isa't isa. Kasi Okay. kung merong patakaran yan tulad ng PhilHealth, Mm. kung namo-monitor natin yan palagi, Mm. dapat sinisigurado natin na mapunta yan doon sa mga pinakamahirap. So sayang, pinagmamalaki nila lagi yung dami ng natutulungan nila. Opo. Kita nyo naman ang liit ng tulong na binibigay at saka iilan lang ang nabibigyan. Okay. Sige po. So sir, ano ang balak ng inyong grupo ho dito? Mukha daw pong today, baka po papirmahan na sa mga miyembro ng BICAM yung report and eventually po ang kanyang ratifikasyon ng both houses and the signature of the President para maging ganap po na pambansang budget. Ano ho ang inyong balak dito po sa inyong tingin ay hindi po tamang ginawa ng ating mga mambabatas? Well, so balak naming i-challenge. Meron pang isang step, di ba? Hindi pa yan batas hanggat hindi nalalagdaan ng Pangulo. Mhm. So, hihilingin namin sa Pangulo na sana makita niya. Kasi sabi niya, nagulat siya doon sa hard pork last year. No? Napakarami ang napunta sa projects at kinuha sa social programs. Ngayon naman merong soft pork at pinapakita namin na bilyon-bilyon ang nililipat from duplication lang yan ng mga funds eh. No? May funds ang DEX, may funds ang PhilHealth, no? Ang DSWD may funds na sila rules-based, merong mga patakaran kung sino ang makakatanggap, naninigurado sila na mapunta to sa tamang tao. Ngayon, tinatawag namin ng Pangulo, tingnan nyo, inibaho ang paraan. Ang liit-liit ng hiningi nyo sa NEP sa mga social project, social program na ito. Tapos, nilalagay nila at ginagawang soft pork. Hindi ko nga gusto yung soft pork na salita kasi hindi man maintindihan ng mga tao yan. Ang ginagamit ng mga taong bayan na salita, ito ay EPAL funds. No? Opo. Sige. Ah, So, kayo po'y umaasa na ito'y maivito, makita ng Presidente, maivito. In case po na maivito po ito, yung pera sa halip nga po na mapunta sa MAIFIF, opo, ito po'y ilagay na lamang direkta sa PhilHealth. Pag hindi niya po ginawa iyon, kayo po ay dudulog na po sa hukuman ba, Doctor? yes, pero aaralin ng mabuti kung Mhm. ano yung mga kaso na pwedeng ihain sa court. No? Opo. At bukod dyan, Ted, merong ginagawa ngayon na oversight committee ng ating Universal Healthcare Law
binubuo sa Kongreso. Yung Oversight Committee, aaralin niya yung mga pagkukulang ng implementation ng Universal Healthcare Law ever since it was signed in 2019 yata. Siyempre, tuloy ang pakikipaglaban sa Kongreso para ma-improve yan. No? Baka isang kailangang ipasang batas kung paano kinakalkula ang budget ng PhilHealth. Kasi ayon sa kasalukuyang batas, dapat pondohan nila yung insurance ng lahat ng Pilipinong hindi nakakabayad ng insurance. Never pa nila ginawa yan eh. Ang sabi ng mga abogado nag-a-advise sa amin, mahirap. Kung yan lang ang pagbabasihan ng kaso, baka hindi pwede kasi marami daw batas tungkol sa pondo na dapat ibigay sa iba-ibang programa Okay. na hindi na ibibigay, hindi lang daw PhilHealth. Opo. So, pero tingin namin primary ang kalusugan at education. So dapat sa kalusugan magkaroon ng mga hard earmark, no? Dapat ganito kalaki ang premium ng mga Pilipino na hindi kayang magbayad ng health Opo. insurance nila. Opo. At kailangan taon-taon binibigay ito kasi never since the Universal Healthcare Law was passed, Opo. Sige we po. were never able to give premiums Yes, sir. or pay Yes, for sir. the insurance of poor Filipinos. Okay, sige po. So, Dr. Dan, salamat sa inyo pong panahon at paliwanag. Kami po inyong kaisa sa pagbabantay po sa isyong ito at ito po aming ding ipapaliwanag para ho mas maging kauna-unawa sa pangkaraniwang kaisipan kung bakit po kinakailangan suportahan itong inyong advokasiyang ito. Salamat po, Dr. Dan, sa uulitin Maraming po. salamat at Merry Christmas sa lahat. Huwag ho tayo mawalan ng pag-asa. Tuloy ang Amen. laban. Amen. Salamat po na salamat. marami. Thank you. Si Dr. Antonio Dans po, isa ho sa mga advocates dito nga po sa pagpapaunlad sa ating pong PhilHealth at pagpopondo po sa tamang pamamaraan sa pangangailangan pangkalusugan po ng ating mga kababayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!